Alam nyo ba, maraming kabataan sa Pilipinas, just like you, just like me, nahuhulog sa bitag ng substance abuse? Hindi ito basta issue lang. Ito ay problema ng pamilya, komunidad at kinabukasan ng bansa. Tuwing taon, libo-libo ang mga kabataang nasasangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, vaping o labis na alak. Kadalasan, nagsisimula ito dahil sa peer pressure, curiosity, stress, o kahit simpleng just trying. Pero hindi lang young choice. Ito ay maraming factors. Kakulangan sa impormasyon, mababang access sa mental health support, at minsan, problema sa kabuhayan. Ano nga ba ang substance abuse? Kapag ang isang tao ay labis o maling gumagamit ng alak o droga na nakakasama sa kanilang katawan, isipan, at maging sa kanilang relasyon. Alam mo ba, sa Pilipinas, may mga kabataan na sa edad na 13 years old ay nalalantad na sa ipinagbabawal na droga. At ayon ito sa Department of Health. Nakakagulat, di ba? Pero, posible ba na pwede pa rin silang magbago? Yes, possible. Tingnan natin kung paano natin mapoprotektahan ang mga kabataan. Hindi lang para sa ngayon, kundi para sa hinaharap. Tulad ng, bibigyan natin sila ng education and awareness. Paaralan at pamilya, dapat may bukas sa usapan tungkol sa risk ng substance abuse. Hindi pakiarte o leksyon lang. Dapat realistic, totoo at may kwento na magkakaugnay sa buhay nila. At strong support systems. Magulang at guro ay kailangan may malasakit kapag may problema at may mapupuntahan. Hindi pambubuli, hindi panghuhusga, kundi makikinig at tutulong sa kapwa. At positive activities and opportunities. Sports, arts, volunteers, livelihood programs. Lahat yan pwedeng maging alternatibo sa temptasyon ng droga o bisyo. May sense of purpose kung involved sila sa mga makabuluhang gawain. At mental health and counseling. Stress, anxiety, and depression, ito rin ang mga dahilan kung bakit may kabataang naghahanap ng escape. Dapat accessible ang counseling therapy, kahit online pa man, for free or low cost dahil iyon ang kanilang pangangailangan. At community engagement and policy support. Local government, barangay at NGOs, lahat dapat may programa para sa mga kabataan. Mahigpit rin ang batas sa supply at maayos ang implementasyon. Pero, konektado ba ang substance abuse sa Sustainable Development Goals or SDG? Ang aking kasagutan ay, oo, konektado ang substance abuse sa SDG number 3, SDG number 4. Dahil naaapektuhan nito ang kanilang mental health at ang kanilang education. Para maiwasan natin ito, ay dapat maglunsad ng health campaigns sa paaralan at barangay tungkol sa masamang epekto ng drugs, vape, at alak. At magbigay ng libreng counseling mental health support para sa mga kabataan na vulnerable. At magpatupad ng mas striktong regulasyon sa pagbebenta ng alak, sigarilyo, at vape, lalo na sa mga minors. Bilang isang development communicator, mahalaga na mabigyan natin ng awareness ang kabataan tungkol sa dangers ng substance abuse. Gamit ang simple pero makabuluhang paraan ng komunikasyon. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng social media posts, school forums, community radio, at iba't ibang youth activities sa madaling maabot ng kabataan. Gumamit din ng real stories, testimonies, at creative campaigns para relatable at mas madaling maintindihan ang mensahe.
Hindi lang dapat puro impormasyon. Dapat ipakita rin ang alternative at positive activities tulad ng sports, arts, at volunteer work na mas healthy na choices. Sa ganitong paraan, hindi lang tayo nagtuturo, kundi nag-i-empower din ng kabataan para sila mismo ang maging advocates ng kanilang health at future. Kaya, let's say, protect the youth, protect the nation. Say no to substance abuse. Say yes to a brighter future. Share this video and help spread awareness.